Maganda yung vlog natin ngayon, no? Nga ba, what are the reasons why some of the teachers in the Philippines quit teaching? Umaalis sa pagtuturo. Bakit nga ba? Anong dahilan? Yung lahat, it's already 4 o'clock in the afternoon here in Toronto, Canada. Ang temperature dito malamig, it's minus 12. Yan, lumalamig na naman, so balik jacket na naman tayo. So, ang topic natin ngayon is napakaganda, no? Quit teaching. What are the reasons why some teachers in the Philippines quit teaching? Bakit umaalis sa pagtuturo? Katulad ko, ako po ay isang public school teacher sa Pilipinas. Tuturo tayo sa high school. Yan. Nagturo tayo sa Nueva Ecija, nagturo din tayo sa Antipolo City. Yan. So balik tayo sa tanong, bakit nga ba umaalis, nagre-resign, humahanap ng trabaho, kahit na nagkatrabaho na sa Pilipinas bilang isang public school teacher. Kahit ako, talagang gustong-gusto ko yung profession ko yan bilang isang guro, bilang isang educator, bilang isang teacher. Kasi, syempre, special yung pakiramdam kapag nabago mo yung buhay ng isang mag-aaral, naging parte ka sa tagumpay ng isang mag-aaral. Parang yung success ng mag-aaral na tinuruan mo, parang success mo na rin yun. Diba? Your success is my success. Parang gano'n, di ba? Kaya, masarap ang pakiramdam kapag talaga yung profession mo is pagtuturo sa Pilipinas. Pero nakakalungkot, ito, real talk tayo, talagang maraming mga public school teacher ang umaalis sa Pilipinas to look o para hanapin yung tinatawag na greener pasture. Yung iba, nagpupunta sa US, nagiging SPED teacher. Yung iba, nagpupunta sa UK. Yan talaga, nagpupunta sa ibayong dagat, nag-a-abroad. Kahit medyo malayo sa linya ng pagtuturo, pinapasok talaga para sa tinatawag na greener pasture or better opportunity, magandang trabaho, magandang sweldo. And that's the reality. Talaga yan ang nangyayari. Even ako, public school teacher ako sa Pilipinas. Ayan, nagturo tayo sa Nueva Ecija, nagturo tayo sa Antipolo. Ang tinuturoan natin is high school. Ayan. So, even ito yung, kahit na ito yung gustong-gusto natin na profesyon, gustong-gusto natin na magturo, talagang sinakripisyo natin. Iniwan natin yung career natin sa Pilipinas bilang isang educator, bilang isang teacher. So itong tanong, bakit nga ba maraming mga public school teacher, bakit nga ba maraming mga guro ang iniiwan ng kanilang profesyon sa Pilipinas, umaalis, nag-a-abroad? Isa-isahin natin. So, nakakalungkot mang isipin, pero yun talagang katotohanan. Yung mga teacher sa atin talagang magagaling, madidiskarte, resourceful. Kahit na maliit ang sweldo, alam nyo ba, sa probinsya kapag nagsisimula ka, may tinatawag yun na volunteer. Yung magtuturo ka, pero wala kang sweldo. Diba? Ganun sa atin. Talagang sariling pera ng mga teacher yung ginagamit. Kasi volunteer pa lang sila eh. Kasi gusto lang makakuha ng posisyon sa pagtuturo. Ganyang katsatsaga, ganyang kagagaling, ganyang kadeterminado yung mga teacher sa atin sa Pilipinas. Magagaling, madiskarte, resourceful. Kaya nakakalungkot, di ba, nakapanghinayang yung mga talent ng mga teacher sa Pilipinas is hindi na talaga nagagamit kasi karamihan pumupunta sa ibang bansa para sa mas magandang trabaho, mas maayos na sweldo, at para sa mas magandang buhay para sa pamilya. Hindi natin masisisi. Parang ako, di ba? Public school teacher din ako sa Pilipinas. Nagpunta ako dito sa Canada. Kasi
iniisip ko pagpunta ko dito, kahit anong trabaho, gagawin ko yan kahit hindi sa linya ng pagtuturo. Kasi para sa pamilya, of course para sa pangarap, para makaipon. Yan yun yung realidad. Kaya tayo nagpunta sa ibayong dagat. Pero syempre nakakahinayang din yung mga talento ng ating mga guro sa Pilipinas. Talagang ibang bansa yung nakikinabang. Okay. So ano nga ba yung mga dahilan o reasons bakit? Number one is financial and economic factors, or yung tinatawag natin na insufficient salary. Sa madaling salita, talagang aminin natin, no? Aminin natin talaga na kulang, hindi sapat yung sweldo na ibinibigay ng gobyerno sa mga guro sa ating bansa. Yun yung realidad. Kasi talagang hindi naman madali maging teacher eh. Yung sakripisyo talagang nandyan. Pero ayon sa aking opinion, talagang hindi sapat. Kulang talaga yung sweldo ng mga teachers sa Pilipinas. Yan yung isang factor kung bakit napagdesisyonan ko rin na iwanan yung profesyon sa Pilipinas at magtrabaho dito sa ibayong dagat. Ngayon nasa Canada tayo. Talagang maliit, kulang, hindi sapat sa taas ng mga bilihin sa Pilipinas ngayon. Cost of living, inflation. Kahit sumweldo ka ng 20,000, 30,000 isang buwan, talagang kung may pamilya ka, may mga bata, talagang kulang. Yan yung number one factor. Insufficient salary. Number two is high cost of education. Bakit napunta yon? Kasi sa Pilipinas, kung teacher ka, kung gusto mong tumaas yung sweldo mo, dapat mag-aaral ka talaga. Mag-masteral ka, magdodoktoral ka. Pero syempre, hindi naman libre yung pag-aaral nun. Talagang gagastos ka. Pero bakit kailangan mag-aral? Kasi pagka teacher ka sa atin, para tumaas yung sweldo mo, tumaas yung rango mo, kailangan mo talagang mag-aral. Pero yung gagastusin mo na papaaral na yan is magagaling sa sarili mong bulsa. Except na lang kung mabibigyan ka ng eskwelahan ng scholarship, mas maganda. O number 3, ano ba yung pangatlo? Na burnout ka na sa trabaho. Parang nagiging routinary na lang yung ginagawa mo sa buhay mo as educator, as a classroom teacher. Burnout ka, plus yung personal problem. Yan yung number 3 factor according to study. Kasi dapat pagka teacher ka, there's always something new. Talagang excited ka sa araw-araw na buhay, hindi pa ulit-ulit na lang, para hindi ka ma-burnout, para hindi maging routinary na lang ginagawa natin bilang isang teacher. Number 4 is lack of resources. Bilang isang teacher or bilang isang guro, yung marami kang mga instructional resources na ginagayak para mas mapaganda yung ipipresent mo sa mga bata, sa mga mag-aaral, sa mga estudyante na hawak mo. Ngayon, alam nyo ba, talagang ganito yung mga teachers sa atin magagaling. Even yung mga resources na ginagamit sa paaralan, most of the time, galing sa sariling bulsa. Para lang mas mapaganda yung lesson na ipipresent sa mga estudyante. Galing mismo sa sariling bulsa. Diba? Hindi katulad sa ibang bansa na kapag may mga instructional materials ka, kunyari laptop, ganyan, minsan, talagang pinapahiram sa'yo lahat. Pero sa atin, talagang galing sa sarili yung bulsa. Except kung may mag-i-sponsor sa'yo, mas maganda. Okay. Number 5, too much work in school. Talagang sobrang dami ng trabaho. Kung ang trabaho lang ng teacher sa atin is pagtuturo, talagang napakaganda. Kasi magtuturo ka lang eh. Pero hindi, nagiging as a teacher, marami kang trabaho eh. Teacher as a parent, as a guidance counselor,
Tapos, nagiging clerk ka pa. Tapos, ikaw pa rin ang gumagawa ng exam, nagre-record, and everything. So, marami talagang ginagawa ang mga teacher sa atin. Kaya yung tinatawag na life-work balance, parang nagiging question mark na. Kasi minsan, kahit nasa bahay na si teacher, alam nyo nangyayari. Kahit nasa bahay na si teacher, gumagawa pa yan ng lesson plan. Gumagawa pa yan ng mga instructional materials na supposed to be rest day na. Ganun ka tindi yung mga guro sa atin. And I myself, naranasan ko yan talagang kahit nasa sa bahay na gagawin mo pa. I don't know, maybe it's on planning. Pero nangyayari talaga yun. So minsan nawawalan ka na ng time sa pamilya mo, sa anak mo, kasi talagang napupunta yung oras mo sa mga bagay na kailangan sa pagtuturo. Nagre-record ng result ng exam, gumagawa ng mga instructional materials, and so on. Teacher-student ratio. Yan. Alam niyo ba, share ko na sa inyo nung nasa Antipolo ako, nung first year of teaching ko doon. Ang estudyante ko doon is 70. Tapos ako lang mag-isa nagtuturo. So 1:70, one teacher, 70 students. Tapos nakalapel. Then yung aming classroom doon is covered court. Tapos may mga division yun na metal. So imagine mo, 4 na classroom yun. Covered court na ginawang classroom. Tapos sabay-sabay kayo nagtuturo. Di ba? Kadalasan masakit yung lalamunan kasi sabay-sabay kayo nagtuturo. Maingay yung mga So syempre, nagkasalita isang teacher sa kabila, nagkasalita ka rin. So sabay-sabay, talagang sasakit yung lalamunan mo. Tapos can you imagine ang estudyante mo 50, 60, 70. Kaya that time lahat kami nakalapil. Di ba? So yun. Masyadong maraming estudyante. I don't know, this 2024 kung baka 1:30 na lang, kaya mas maganda, hindi natin alam. So yun yung isang factor. 7, teachers in the Philippines, yung mga guro sa Pilipinas talagang overwork. Maraming trabaho, pero less pay. Kulang sa bayad, kulang sa sweldo. Masakit mang isipin, pero yun yung katotohanan. Yun yung realidad ng buhay ng isang guro sa Pilipinas. Nakita ko na rason, walang maayos na healthcare system yung mga guro sa Pilipinas. Pagka nagkasakit, yun ang malaking problema. Dati nga naalala ko, may isa kaming co-teacher nagkasakit, tapos dialysis. O syempre talagang sobrang mahal. Wala talagang pagkukuhanan ng pera. Minsan nagko-collecta talaga, naghihingi ng tulong. Wala there is no other option. So pagka ang teacher nagkasakit, saan kukuha ng panggamot? Di ba? So yun yung isang problema. Mas maganda talaga is nakikita ang solusyon dito, talagang taasan yung sweldo ng mga public school teachers sa Pinas. Kasi pag hindi talaga tinaasan yan, talagang maraming mga teacher, maraming mga educators ang aalis talaga sa pagtuturo at magkatrabaho sa ibang bansa. It doesn't matter kung relatable sa pagtuturo o hindi. Kasi syempre, ang iisipin mo lang is yung mapataas yung sweldo mo, tapos better quality ng life. Syempre, para sa iyo, sa pamilya mo. So yun talaga number 1 na nakikita ko, dapat taasan yung sweldo. Tapos yung better na
healthcare benefit ng mga teacher kapag ka nagkakasakit. Dapat may libreng ospital talaga para sa mga teacher sa atin kasi mahirap talaga. Can you imagine pag nagkasakit ang isang teacher sa atin, saan kukuha ng pampagamot? Yun ang nakita ko isang problema. Kaya ang solusyon talaga, kahit mahal na mahal yung profesyon, gusto talaga mag-teacher, talagang mag-a-abroad, aalis talaga para sa mas mataas na sweldo, para sa mas better na future ng pamilya. Yun yung masakit na katotohanan. Kaya nangyayari, yung mga magagaling na teacher sa atin talagang umaalis ng profesyon, nagpupunta sa ibang trabaho, pumupunta sa ibang bansa para sa tinatawag na greener pasture. So yun lang yung vlog natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. At yun din yung isang rason kung bakit tayo nag-abroad, no? Iniwan natin yung pagtuturo kahit mahal na mahal natin kasi para sa mas magandang kinabukasan. Nakakalungkot pero yun yung